Okay, good morning sa lahat ng viewers. So ngayong araw is meron po tayong troubleshoot na appliances, electrical appliances. Ito po yung tinatawag natin inverter. So kalamitan ginagamit ito sa emergency light. So instead na gumamit kayo ng portable na emergency light, so ito yung ginagamit natin na lalagyan na lang natin ito ng 12 volt na gel battery o lead acid na battery. So ang trouble nito is nareklamo sa akin is E2. Yun yung lumalabas na error sa screen niya. So na-describe dito sa manual, yung E2 is short circuit ang cause ng error. So, pinraise natin yung load nito, wiring sa load. So, wala naman tayo nakitang short circuit. So, bakit nag-error ito lang ito na meaning is short circuit? So, titingnan natin yung load nito, yung output niya. Tingnan natin kung anong problema. So, before natin ito buksan, explain ko lang sa inyo yung work ng ganitong mga inverter. So ito yung line diagram nya. Ito yung video input power. Ito yung inverter, ito yung battery, ito yung load. So dito tayo nag-troubleshoot sa load na wiring. So, wala naman tayo nakita ng problema sa wiring. So ito na ng devices na titingnan natin sa loob, na para sa akin mas magandang gamitin ito kaysa gumamit tayo ng emergency light sa ating sample grocery o sa ating bahay, mga maliliit na establishment. Instead na emergency light yung gamitin, ito na lang. Kasi pwede din ito mag-a-acto as UPS. Pwede natin i-connect dito yung computer nyo, yung ilaw ng inyong small establishment. Ganito yung inverter. So ito po is 12 volt yung input. So kailangan natin ng 12 volt na battery. So ngayon, buksan natin para makita natin kung anong problema ito sa loob. So ito po yung loob nito. So medyo dumi na. Then makikita mo yung toroidal transformer. Laki. Ito is 1 kilowatt capacity. So kailangan lang linisin yung loob. So, pagkatapos natin linisan, and then ma-check natin yung loob. So, after natin buksan, and then tingnan natin yung mga components sa loob. Wala naman siyang sunog o indication na may board part siya. So, maliban na lang sa nakikita natin na sobrang pulong-pulo ito ng dumi. Kasi ito yung binubuga ng aming exhaust. Pulang-pulo itong dumi, yung halos yung mga paa ng MOSFET. Ito, itong mga MOSFET yan,
na ginagamit yan sa, sa inverter. And then i-assemble natin to. And then lalagyan natin ng battery. And then testingin natin kung wala na ba siyang short circuit. So yun lang naman yung trouble na nakita natin sa secondary, sa load na wiring to, wala naman problema. So assemble natin to, and then i-testing natin ng 12 volt na battery. So okay na assemble na natin to, and then lagyan natin ng battery para matest natin yung system kung hindi na ba siya mag-error. So ang ganito ng inverter is kung i-on natin kung kailangan ng battery yung gagamitin natin, hindi yung input na AC kaya yung sa TV. So ginagamit lang yun kung may load na to and then may battery. So ipapaliwanag ko sa next video kung ano ba yung main function nito. So ngayon, tira natin ma-troubleshoot muna tayo. So malinisan natin lahat yung MOSFET, tanggal na lahat ng alikabok. So wala na siyang possible na nagbibigit yung mga paanang MOSFET dito. So try natin i-on kung wala na siyang error. Paggamit tayo ng battery na 12 volts na clear type battery. So mode natin. Ayun. Out na siyang 20 volt and then 60 Hz. So, tingnan natin kung 20 volt yung out na. Dito sa AC out. Ayun, so, okay na to. Ano ba na lang natin to and then pwede natin kabit sa system ulit.